Bakit daw ho kailangan pang utay-utayin ang pagpapatupad sa wage hike ng mga minimum wage earners ng Metro Manila, sir? Hindi naman utay-utay yun. Ibig sabihin, kinonsider din natin ang pangangailangan din ng mga employer. Ayaw din lalo yung maliliit, ayaw din naman nila ng biglaan. So, yung napagkasunduan, 60 pesos ngayon, July 19, sa January 20 naman, 2027, ayun 25 pesos. So, malaking tulong po ito. Hindi lang sa mga manggagawa. Kung hindi ko makikita niyo po yung headline ngayon, tumaas na po ang ranking ng Pilipinas ayon sa World Bank, na upper middle class status na po tayo at makakatulong pa rin yung dagdag sweldo. Alright, pero papaano po natin matitiyak na hindi ho mahihirap ang ipatupad po ng mga employer ito pong wage hike po na ito, Secretary Tol? Wala po makakatiyak ng ganon, kaya nagkaroon ng konsultasyon. So, may mga bagay po na hindi ko saklaw, gaya po ng pagtaas ng kuryente, hindi po saklaw ng dole yan. Apo. Yung presyo ng bilihin, hindi po saklaw ng dole yan. Ang ginawa lang po natin, in-adjust po natin yung purchasing power ng ating mga manggagawa. Ang ibig sabihin po, hindi lamang po yung 85 pesos dito wage increase ang pinag-uusapan. Yun lang po nakikita ngayon. Yun lang po ang pinag-uusapan. Apo. Pagka nagkaroon po ng holiday, doble po yan. Apo, tama. Pagka nagkaroon po yung security guard natin ng duty, kasi ang duty nila 12 oras, Tama beyond po. 8 hours. Yes, sir. Night differential pay po yan. So, ang laki ng adjustment yan. Pag nag-overtime po, ang basis na ngayon ay yung increase na 85 pesos. At marami pa hong iba na hindi napapag-usapan kasi nakatuon lang doon sa 85 pesos. Correct.